So magandang gabi po ulit sa ating lahat. Tayo po ay papatuloy sa ating pag-aaral. Dito nga po ay nasa chapter 43 na po tayo ng Isaiah, verse 8 to 10. No? So magandang gabi po sa lahat. Blessed Tuesday evening. Yan, tayo po ay bago magpatuloy, samahan niyo po ako manalangin. Yan, samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa oras na to, sa pagkakataon na muli kaming makapag-aral at makikilala pa namin, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa na makakasama namin ang aming mga pamilya, aming mga kapatid sa Touching Lives at ang mga makapanood ng live na to at ng recording, Panginoon. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na gabay at biyaya ng buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan at karunungan yung binibigay sa amin upang ipagpatuloy namin ang aming paglilingkod sa iyo. Ganun din na maging bukas ang puso't isip ng mga makakapanood, makakarinig ng pag-aaral na to. At ikaw po ang maitaas, maipakilala namin, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan, Ama. Maraming salamat po sa patuloy na gabay at pagmamahal sa amin. Tataas po namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, maraming salamat po, Pastor Nanding. Magandang gabi sa iyo, Pastor Nanding. Ikaw ang pinakauna, no? Salamat po sa lahat na nag-join. Tayo po ngayon ay sa pagpapatuloy. Isaiah 43, no? One of the, talagang masasabi kong isa sa mga masarap arali na chapter, no? At syempre, verse 8 to 10, kahapon nga po ay tinalakay natin ang talata 5 hanggang 7, no? At ito nga po ay tumutukoy sa soberanya at pagtitipon na sa panunumbalik ng Diyos. At dito nga po inangako nga ang Diyos na pagsasama-samahin niya ang kanyang mga pinili, no? Ang kanyang mga tao na nakakalat sa buong sa maraming lupain. At ito nga po ay tumutukoy din sa dulong panahon na naglalarawan sa pagliligtas ng Panginoon sa kanyang mga anak. At dito nga po inilalarawan din ang pag-ibig at pagbuhos ng Diyos para sa kanyang mga tao. At binibigyan din dito ang kanyang ang kahalagahan ng mga ito sa Panginoon. So, ang pangako ng Diyos ay matutupad, no? At ito nga po ay kanyang sa katuparan ang kanyang layunin sa paglikha sa kanila para sa kanyang kaluwalhatian, no? Makikita natin sa 5 and 67, tumutukoy ito sa kasiguraduhan ng proteksyon ng Diyos. Sinabi sa 5 is huwag kang matakot, no? Sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Sa verse 6, sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain, sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. At sa verse 7, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. No, makikita po natin dito, no, yung proteksyon ng Panginoon sa kanyang bayan at ganoon din sa pagsasama-samahin niya ang mga ito upang para sa kanyang karangalan at kaluwalhatian. Makikita natin yung process dito ng Panginoon sa kanyang pinili, no? Ang talata 8 hanggang verse 13 ay binabalangkas ang plano ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili sa mga bansa sa pamamagitan ng Israel na binibigyan diin ang kanyang soberanya at natatanging tungkulin bilang tanging tagapagligtas. Nananawagan nga po siya sa mga bansa na iharap ang kanilang mga Diyos-Diyosan, no? Yung kanilang mga pinagmamalaki, no? Kanilang inaasahan sa halip na sa Panginoon sila magtiwala. At ang mga saksi na hinahamon silang patunayan, no? Ano nga ba ang kanilang kapangyarihan ng kanilang mga sinasamba ng mga Diyos-Diyosan, no? Kaya ba silang iligtas nito? Kaya ba nilang mahulaan ang hinaharap, no? So habang pinapatibay na ang Israel bilang kanyang mga saksi, ay kilala at nagtitiwala sa kanya. So magandang gabi. Siyempre sa aking tiyuhin, no, Kuya Ante. Siyempre Pastor Ante Formigones.
So magandang gabi sa iyo, Kuya Ante. Salamat sa iyong pagdaan. At sa ating pagpatuloy, tumutukoy nga po ito no sa Israel bilang saksi ni Yahweh. No? At sinabi dito sa verse 8 and 9, halos parehas po no. Pagpapatuloy, sinabi ni Yahweh, pahaharapin ninyo sa akin ang aking bayan. Sila may mata, ngunit hindi nakakita, may mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. Sa verse 9, tawagin ang mga bansa sa panahon ng paglilitis, sino sa kanilang Diyos ang makakahula sa mga mangyayari. Sino sa kanila ang nakahula sa nangyayari ngayon? Bayaan silang magharap ng mga saksi para patunayan ang kanilang sinasabi at patunayang sila ay tama. At sa verse 10, Bayang Israel, ikaw ang saksi ko. Pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako, manalig ka. Sa akin, walang ibang Diyos maliban sa akin, walang nauna at wala ring papalit. So makikita po natin dito no, inuutusan ni Yahweh ang mga bansa no na ilabas o iharap sa kanya ang kanilang mga pinagmamalaki o sinasambang mga Diyos-Diyosan na mga bingi at mga bulag no. Magandang gabi Sister Irene. Yan, salamat sa iyong pagsama at siyempre kay Brother Vinson Leal, ang aking kababata sa Timonan, Quezon. Magandang gabi kapatid. So ang talatang 8 ay tumutukoy no sa paghamon o pag-utos ng Diyos na iharap ang kanilang mga sinasambang Diyos-Diyosan no. Ito yung may mga mata, bibig, ilong, tenga, ngunit hindi naman nagagamit no. Sinabi nga dito na iharap nyo sa akin ang aking bayan na sila ay mayroong mga mata. Pero alam naman natin, no, ilang beses na nating nadaanan sa aklat ng Isaiah ang tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan na to na kanilang inasahan. No? Dito nila iligay ang kanilang tiwala at pag-asa. Subalit, alam ng Diyos at alam din naman nila no, na ito ay wala rin magagawa. So dito ay isang talinhaga na kumakatawan sa mga ayaw makakita o makarinig ng katotohanan. At dito nga po yung paghamon ng Yahweh na ipakita o iharap no, ang mga saksi upang bigyang katwiran ang kanilang pag-iral dito sa mundo. Na alam naman natin na wala rin silang kapangyarihan na makapagligtas. No? Sila nga yung binubuo, sila nga yung kailangang ipwesto ng maayos para sila ay sambahin. At alam ng tao na sila ay gumawa ng isang bagay na hinulmahan, no? Inukitan. Sabihan sa punong kahoy, yung kalahati ay hinugisan ng muka, no? At yung kalahati pinanggatong. So, hindi ko alam pero yun yung pinakaano ko no, talagang natatandaan ko nung pag-aaralan ko ang Isaiah nung unang basa ko rito. So, ang kanilang tiwala at pag-asa, kanilang inilaan o kanilang ipinagkatiwala sa mga Diyos-Diyosan na to na wala namang buhay, no? Hindi nag-i-exist, hindi umiiral, walang kapangyarihan, hindi nga nakapagsalita, hindi nga makakakita at hindi rin nakakaamoy. So, walang kakayahan at wala rin kabuluhan. Nasa halip ay kay Yahweh sila nagtiwala. Magandang gabi sa aking pinsan, Miel Adrian Campomanes. Salamat, brother, sa iyong pag-join. So, ang mga Israelita ay madalas na tinawag ng Diyos para sa isang layunin. Dahil sila ang pinili, sila ang gagamitin ng Panginoon upang sila ay maging saksi sa kapangyarihan ng Diyos. Upang maging saksi at magpatotoo sa kanyang katapatan. No? Aside sa kapangyarihan, kanyang otoridad, sabiran niya, para din no, yung pagiging tapat ng Diyos na sila ay hindi kailanman pinabayaan ni Yahweh. So, hindi makakakita o hindi nakakakita, spiritual blindness. No? May mga kakayahang makakita, physical, subalit hindi nauunawaan ng mga tao ang katotohanan at mga gawa ng Diyos. So, mayroong denial, no? Mayroong pag-iwas. At ang pagkabulag na ito ay iniuugnay sa idolatria at pagsuway sa Diyos. Alam natin na namuhay ang Israelita na sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan dahil doon sila kumukuha ng pag-asa at
Nakita natin sa karamihan ng verses o chapter ng Isaiah ay doon sila mas nagtiwala, no? Naalala ko tuloy yung kay Aring Ahaz, no? Ang pinagkatiwalaan niya yung isang bansa na gagamitin din sa kanilang pagbagsak, no? So tinalikuran o tinanggihan niya ang alok ng Panginoon, no? Ang alok ni Propeta Isaiah na sa Diyos umasa. Magandang gabi, Nanay Epi. Yan, salamat po sa inyong pagsama. Yan. So, madalas din na tinutukoy ng Panginoong Hesus ang espiritual na pagkabulag, particularly sa mga Pariseyo, no? Madalas ang tao ay nabubulag dahil sa kanyang hangad na pamumuhay ng kanyang pagiging legalistic, no? O kaya nakatingin siya masyado doon sa sarili niya. Makikita natin sa 1 John 9:39-41, sinabi ni Jesus na parito ako sa mundong ito upang pumatol. At nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakita. Alam natin yung ibig sabihin nito, no? Madalas tayo ay nandun sa physical na pagkakabulag, no? Spiritual na pagkabulag, nakakita ka pero hindi mo nakikita yung katotohanan. So, ganong aspeto, no? So, binibigyan diin na pangailangan para sa spiritual na pananaw at pangunawa ng tao. Tumutukoy din ito sa spiritual na pagkabingi. Ang mga tao ay may kakayahang makarinig, ngunit hindi nila nakikinig o naririnig ang tinig ng Diyos, no? Nagbingi-bingihan sila at hindi ito tumugon, no? sa sinasabi ng Panginoon. So, giniit ng Diyos na walang ibang Diyos ang makapagpatuloy sa kanilang mga pag-aangkin o mahulaan ang hinaharap. Alam ng Panginoon na ang mga sinasamba nila ay walang magagawa, no? Ito yung mga patay, hindi man lang gumagalaw, no? Ito ay paghahamon ng Panginoon upang ipakita ang mga kapangyarihan nito. Subalit alam ng Diyos na wala ni isa na walang ibang katulad na Diyos maliban sa Kanya. Yan. So, sa Mateo 11:15, sinabi dito, upang bigyan diin ang kahalagahan ng tunay na pakikinig at pag-unawa sa Kanyang mga turo. But again, hindi nga po sila nakinig. So, binibigyan diin ng talatang ito ang pangangailangan para sa isang pusong tumutugon, obedient heart, no? Masunurin sa salita ng Diyos. Yan po yung yan po yung isa sa lagi kong binabahagi sa mga nakakausap ko na madalas may mga karunungan ang tao. May nalalaman, mayroon silang impormasyon about sa Biblia, subalit wala yung pagsunod, no? Wala yung pamumuhay. That's why hindi nagiging malago yung kanilang spiritual na buhay. So, ang mga tenga na di kayang malaman ang mga mangyayari ay nagbibigay diin sa walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan at nagtatampok sa kapangyarihan ni Yahweh, na walang ibang Diyos ang may kakayahan na gawin ang kayang gawin ng Panginoon. Madalas na hindi pinansin ng mga Israelita ang mga babala, no? Ang mga babala ng mga propeta. Nakita natin na sila ay hindi nakarinig. Hindi nila inunawa at hindi nila pinakinggan ang mensahe. So, binibigyan din ng kahalagahan ng tunay na pakikinig at pag-unawa sa kanyang mga turo. So, tayo ay madalas nakaka-receive tayo ng advices, no? Ng ating mga magulang, ng ating mga pastor, no? Madalas tayo ay sinasabihan. Subalit, ang tanong is, sumusunod ba tayo? No, nandun ba tayo sa pagsunod sa kanila? And yet dito makita natin, no, nung nagbigay ng babala ang propeta Isaiah ay wala ni isa ang nakinig sa kanya upang sumunod dun sa babala ng Panginoon. So makikita natin dito na ang tawag na pagsisisi o pagbabago, no, na ilabas ang mga bulag at bingi ay isang paanyaya sa pagsisisi na kilalanin ang mga bahagi ng espiritual na pagkabulag at humingi ng kapatawaran at sa pagpapanibago ng Diyos, no? Yung pagpapanibago sa buhay nila. Ang soberanya at biyaya ng Diyos sa kabila ng espiritual na pagkabulag ng Israel ay nananatiling
nagpapatuloy, no? Nagpapatuloy sa kanyang pag-aalok ng pagtubos. Again, dito ay nagsasabi siya ng panunumbalik, no? Panunumbalik sa Diyos, pagtitiwala sa Kanya, at yung kabuuhang pananampalataya na kaya silang baguhin ng Panginoon. So, tandaan natin, ang simbahan ay tinawag na maging liwanag, no? Ang iglesia sa mga espiritual na bulag at bingi. At ang simbahan ay kabahagi o katuwang ng Panginoon sa pagbabahagi ng Ebanghelyo at namumuhay sa katotohanan, siyempre sa salita ng Diyos. Kaya lang ang problema, no, sa panahon ng Israel ay nabuhay sila sa lies, no? Hindi sila namuhay sa katotohanan kasi nga mas pinili nila yung personal na pabor na meron silang personal satisfaction na masasatisfy yung kanilang kagustuhan na umasa doon sa mga sinasamba nilang Diyos-Diyosan. Ganon din naman sa panahon natin, no? Magandang gabi, Ate Alma, sa Ornado Family. Sa panahon na ngayon, hindi lang tumutukoy ito sa mga Diyos-Diyosan na ang inaasahan ay pera, no? Career, minsan ay tao, no? At madalas ay mga bagay na temporary lang dito sa mundo. At hindi ito yung tunay na makapagbigay ng kaligtasan sa kanila. At talamak, no? Very distorted ang mundo ngayon. At marami ang umaagaw or nag-create ng lies sa mga tao. So, personal na pagninilay na kailangan nating magawa is yung patuloy na panalangin. Again, ang verse 8 ay isang hamon ng Panginoon para sa mga saksi na iharap ang kanilang mga sinasambang Diyos-Diyosan na hindi kayang makagawa ng anumang himala, no? Isang bagay na dapat na makita natin bilang mga mananampalataya na walang ibang Diyos na dapat nating tawagin. Sa verse 9, sinabi dito na tawagin ang mga bansa sa panahon ng paglilitis, sino sa kanilang Diyos ang makakahula sa mangyayari. Sino sa kanila ang makakahula sa nangyayari ngayon, bayaang silang magharap ng mga saksi para patunayan ang kanilang sinasabi at patunayan sila ay tama. So ito ay tumutukoy sa isang pangkalahatang pagtitipon na nagpapaalala sa mga propesiya sa huling panahon ay matatagpuan natin to sa sa aklat ng Revelasyon na kaganapan ng paghatol ng Diyos sa mga tatawaging bansa na naglalarawan ng soberanya ng Panginoon na ang Israel at ang lahat ng tao ay kasama sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Dito ay hinahamon ng Diyos ang mga bansa na nasaan ang kanilang kakayahan na mahulaan or mapatunayan ang kanilang mga sinasabi during nung na sila ay namumuhay, no? Ito ay nagbibigay diin na ang Diyos lamang ang may kakayahang gumawa nito. Alam ng Diyos na wala ni isa, no? Wala ni isa ang kayang tumapat or mabantayan na kayang ginagawa. Kaya nga nandito po yung paghahamon niya, no, sa mga bansa. Hinahamon ng Diyos sa mga bansa upang ipakita ang kanilang kakayahan na hulaan o ipaliwanag ang mga nakaraang pangyayari, no? Alam naman natin wala nang makakagawa nun, no? Sa ang Panginoon lamang kasi siya po ay omniscience, no? Tayo ay may maalala man tayo pero hanggang kahapon lang, no? Pwedeng yung previous events pero hindi natin kaya lahat, no? Yung oras by oras na alalahanin natin ang mga nangyayari. Ang kanyang pagiging omniscient, ang kanyang control sa nakaraan at sa hinaharap ang pinapakita sa talatang ito. Sa Isaiah 41, verse 21 to 23, kung saan tinawag ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan upang patunayan ang kanilang pagka-Diyos sa pamamagitan ng paghula sa hinaharap. So, tumutukoy sa iba't ibang mga grupong etniko sa bansa sa mundo. Sa kontekstong ito, sila ay tinipon upang sumaksi at magpatotoo sa kapangyarihan ng Diyos. Makita natin, no, may mga gumagawa ng panghuhula,
no? Maraming nagtitiwala, no? Lalo na dun sa Quiapo. One time, sinamahan ko yung classmate ko. Parang trip lang, no? Tinignan namin, mga tawag dun is parang babasahin yung palad. At parang alam mo yun, talagang masasabi mong totoo, pero hindi eh. Sa part na yun, hindi pa po ako Kristiyano that time. But again, nakita ko na hindi nila talaga totoong kayang hulaan, specific, no, yung mangyayari. Again, si Yahweh lamang po ang nakakaalam mula pa nung simula. So, inilalarawan din ito ang papel ng Israel bilang saksi ng Diyos sa mga bansa. Isang tema na higit pang makikita natin sa verse 10, no, sa susunod na talata. So, ang pangwakas na layunin ng banal na hamon na ito ay upang iakayin ang iba na kilalanin ang katotohanan ng soberanya ng Diyos at ang kawalang kabuluhan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyos. At alam natin na ang mga ito ay walang magagawa. At nakita natin paulit-ulit yung sistema ng Israelita, no, that time. At hindi sila nagbago yung pattern ng kanilang pamumuhay at mas pinipili talaga nila na umasa sila sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay nagpapahawatig ng isang sitwasyon na makikita sa hinaharap. Ang pagtawag sa Israel na maging liwanag sa mga bansa ay tumutukoy sa pangkalahatang pagkilala sa otoridad ng Diyos. So, ano bang kahalagahan ng pagiging saksi ng Israelita? Ang mananampalataya, no? Hindi lang tumutukoy ito sa Israelita, kundi sa ating mga saksi o sa ating mga nananampalataya sa Panginoon. Tayo tinawag upang maging mga saksi o magpahayag ng katotohanan ng Diyos. Personal testimony na nagbabahagi tayo ng patotoo sa kanyang ginawa, no? Sa buhay at dito sa mundo. Ang inaasahan nating salita ng Diyos ang magdadala sa atin sa tamang aksyon upang matupad ang mga propesiya. So, nagsisilbing katibayan ng kanyang pagiging maaasahan, ang kanyang pagiging tapat at maaari tayo magtiwala sa kanyang mga pangako para sa hinaharap. Tulad nga po nung bago pa silikhain ang lahat, nakaset na po ang lahat ng ito, no? Kumbaga is blueprint, kumbaga. At ang Panginoon ay tanging siya lamang po ang nakakaalam sa mga mangyayari. That's why yung mga propesiya na inihayag ng propeta Isaiah ay talagang noon sa Bagong Tipan ay nangyari, no? Dito natin makikita na ang pagkakaiba ng tao sa Diyos ay talagang malaki, no? At tayo minsan di pa natin eksakto magagawa yung ating mga binitawang salita. So, pakipag-ugnayan sa mundo, bilang mga Kristiyano, dapat tayong makipag-ugnayan. Dapat tayong maging maingat sa ating mga aksyon. Pinapahayag ang katotohanan ng ebanghelyo at anyayahan ang iba na makita ang katibayan ng gawain ng Diyos. Ito po yung mandatory ng Panginoon, yung ating paghahayag ng mabuting balita. Yan. So, ang verse 9 ay tumutukoy sa paghamon o sa pagharap ng mga bansang ito upang patunayan kay Yahweh ang kanilang nalalaman. Subalit, alam ng Diyos na walang sino man ang kayang gumawa nito maliban sa Kanya. Sa verse 10, Bayang Israel, ikaw ang saksi ko. Pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin, walang nauna at wala rin papalit. Only God, no? Si Yahweh lang nag-iisa. Ito ay pagtawag ng Diyos sa Israel na maging kanyang mga saksi, no? Na pinapahayag na sila ay kanyang piniling lingkod. Dapat sila magpatotoo sa kanyang kapangyarihan at pagiging natatangi. Sa panahon natin, tayong mga nag-aaral, tayong mga mananampalataya, na tayo ay inaasahan ng Panginoon, na tayo tutupad at tutugon sa ating layunin, sa ating purpose, no? Para sa layunin ng Diyos. Ang pagkakasakatuparan ng plano ng Diyos na kanyang gawin ng kanyang pinili na makapagbigay ng kapurihan sa Panginoon. No, yung nakikita ng Diyos
na tayo ay nandun sa pagsunod, nandun sa pagtupad. At alam natin, once na nangyari ang natupad ang layunin ng Panginoon, makapagbigay ito ng kapurihan sa Kanya. No? Lalo na po yung nangyari na tayo ay tinubos, o yung nangyaring pagkamatay sa krus at muli pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ay ito po yung isa sa pinakamagbigay ng kaluwalhatian ng kapurihan sa Panginoon. Yan. So, ang terminong saksi o sa ibang salin ay lingkod, no, na tumutukoy sa Israel. Na ngunit maaari itong tumukoy sa isang messianic na figura o sa gaya na makikita natin sa Isaiah 42 verse 1 at sa Isaiah 53 na ang tungkol sa Panginoong Hesus na pipiliin na lingkod ng Diyos na Ama na kanyang gagamitin upang may sakatuparan ang kanyang layunin. At ito nga ay ang matubos ang sanlibutan sa kasalanan. So tinutukoy ng lingkod na pinili at pupuspusan siya ng Ama upang maisakatuparan ang kanyang layunin. So ang konsepto ng pagiging pinili ay binibigyan diin ang soberanong pagpili ng Diyos. No, hindi pa tayo pinapanganak ay pinili na tayo ng Panginoon. So ang layunin ng pagpapatotoo ng Israel na akayin sila sa mas malalim na pananampalataya at pag-unawa sa pagkakakilanlan natin sa Diyos. Ang pagpili na ito ay hindi po batay sa ating mga ginawa, no? Hindi batay sa ginawa ng Israel, kundi sa pag-ibig at layunin ng Diyos na mas nagbibigay diin sa kanyang biyaya, sa kanyang grace, no? Sa kanyang biyaya. At makita natin na wala tayong maiaambag, wala tayong kailangang gawin, kundi ang manampalataya sa Panginoon. So binibigyan din ang kanyang walang hanggang pag-iral, no? Ang kanyang walang hanggan at umiiral na kalikasan. So mga kapatid, tayo po ay pinapaalalahanan ng talatang ito na tayo ay maging saksi, no? Tayo ay magpag-aamit o tayo ay tumugon sa ating pagkatawag ng Panginoon sa atin. So, iniginigit ng pahayag na ito ng pagiging natatangi at kataas-taas ang kapangyarihan ng Diyos na sinasalungat ang polytheistic o maraming na paniniwala ng mga kapitbahay ng Israel. Ano ba yung mga bansa? Babylonia, yung mga kilalang bansa na malalaki, no? Na may kanya-kanya silang sinasamba. Dito ay pinapakita ang pagsalungat ng mga bansang ito sa Panginoon. Ang ideya na walang Diyos na nabuo bago siya ay nagbibigay larawan sa kanyang walang hanggang pag-iral. Mula noon hanggang sa dulo, no? Walang katapusan sa imahe ng Panginoon. So, walang kabuluhan na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tayo ay pinapaalalahanan din sa talatang ito na huwag na nating gayahin pa yung naging kasaysayan ng mga Israelita. So, ito po ang purpose ng Bible, no? Upang tayo ay ma-remind at magabayan sa tamang pamumuhay na nakaayon sa kalooban ng Panginoon. So, tiniyak nito na sa Israel ang hindi nagbabagong presensya at kapangyarihan ni Yahweh. So, nagbibigay ng kaaliwan at pag-asa sa gitna ng kanilang mga hamon. Bilang mga mananampalataya, tinawag tayo upang maging mga saksi ng katotohanan at katangian ng Diyos sa ating buhay. Kung paanong tinawag ang Israel, no, upang magpatotoo sa pagiging natatangi sa kapangyarihan ng Diyos. Sa panahon ngayon, makikita natin na marami na ang lumalaganap na nagtuturo ng maling katuruan at tayo po ay pinapaalalahanan na, no, na tayo ay magpahayag na ng mabuting balita at yung kaligtasan na dapat na marinig o matanggap ng mga tao. So kilalanin at pagtibayin ang pagiging natatangi ng Diyos sa isang mundong puno ng magkatunggaling mga ideolohiya at paniniwala. Walang ibang Diyos na katulad ni Yahweh. At ang katotohanan ito ay dapat nating matandaan, maunawaan, hubugin ang ating buhay sa pagsamba at debosyon
sa Kanya. So, ang pananampalataya ay hindi lamang intelektual na pagsang-ayon, ngunit nagsasangkot ng malalim na pagtitiwala at pag-unawa sa kung sino ang Diyos. Tayo ay tinawag na isaalang-alang at maniwala sa pagpapahayag ng Diyos sa Kanyang sarili, sa Kanyang kapangyarihan, kalulatian, at sa Kanyang sa Kanyang kalikasan. So pag nilayan natin mabuti, pag-aralan natin mabuti na walang hanggang kalikasan ng Diyos, na umiiral sa kabila ng panahon ng paglikha, ay tayo po ay binibigyan ng kaaliwan at katiyakan na maging matatag sa Kanyang mga pangako, no? Wala tayong ibang aasahan, wala tayong ibang pagtitiwalaan, kundi siya lamang. Walang iba, no? Naalala ko po tuloy na share ko lang, noong ako po ay hindi pa Kristiyano, grabe, no, sa prayers ko, 9 saints ang tinatawag ko. Yung isa ipinangalan ko pa sa anak ko. At every time na nagdadasal ako, hindi nawawala, no, yung siyam na pangalan na yon. Pero sabi ko nga, ano ba yung totoong, hindi ko pa alam that time eh. Pero ngayon po talaga tinatawanan ko. Tinatawanan ko yung naging naging pamumuhay ko noon. But again, ito po yung awakening na ginawa ng Panginoon sa akin. Nakita ko na walang ibang dapat akong pagkatiwalaan kundi ang Panginoon. No? Pag nilayan ang walang hanggang kalikasan ng Diyos. At kung paano ang Israel ay pinili upang maging lingkod ng Diyos, tayong mga mananampalataya ngayon ay pinili upang tuparin ang mga layunin ng Diyos sa mundo. Sa buhay, ang kanyang mga salita, ang katotohanan at pag-ibig na walang iba. No? Sinabi nga dito na walang ibang Diyos maliban sa akin. Walang nauna at wala ring papalit. Siya lang po at siya. No? Langit lupa ay lilipas, pero ang salita ng Panginoon ay everlasting. Forever, no? So, ang forever ay mararanasan natin sa piling ng Panginoon. So, tayo po ay papatuloy, no, sa ating pag-aaral. Dapat ipapatuloy rin po tayo bilang mga saksi, no, para mas maipahayag natin ang Panginoon, no, sino siya, kung ano ang kaya niyang gawin. Walang sino man ang papalit ang kaya pumantay sa Kanya. At hindi po mangyayari yun. No? Wala pong ganun. So again, mga kapatid, tayo po ay sama-sama uli na isa puso ang salita ng Panginoon. Na tayo ay mamuhay na nagtitiwala sa Kanya. Again, ang Panginoon ay siya ang lumikha ng lahat. So wala na pong iba. No? Siya lamang po ang tanging Diyos na dapat nating inaasahan, sinasamba. So, yun po, ang pagiging saksi ang pagiging saksi ng Israel kay Yahweh ay naghahayag din sa atin sa panahon ngayon na tayo ay maging saksi din sa Kanyang kaluwalhatian, sa Kanyang soberanya. No? So, yun lamang po, mga kapatid, doon po muna natin pinuputol ang ating pag-aaral. Verse 8 to 10, no? Ang pagiging saksi ang saksi na Israel na ni Yahweh, at tayo ay sa panahon ngayon ay mas binibigyan ng paalaala na tayo ay mamuhay ng nakaasa at nagtitiwala sa Panginoon. So yun po, maraming salamat po sa mga nag-join. Bukas po ulit. Sa may mga katanungan, pwede niyo po akong i-PM, no? Personal message. Yan. Salamat po, Ate Alma, Sister Irene, Pastor Nanding, Nanay Epi, sa aking pinsan, Miel Adrian Campomanes. Samahan niyo po ang manalangin para sa ating pagtatapos. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Tanging ikaw lamang po ang nag-iisang Diyos. Wala na pong iba. Panginoon, patuloy niyo po kaming samahan sa bawat pagbabahagi, pagpapahayag ng iyong mga salita. Maraming salamat sa opportunity na to na maging instrumento sa paghahatid ng iyong mensahe. Ganun din po sa lahat ng mga makakapanood ng recording na to. Sana po ay makilala nila. Mas makita ka pa nila, Panginoon. Mas ma-witnessan pa nila
ang iyong tunay na kalikasan, ang iyong tunay na katangian, ang iyong kapangyarihan, kalulatian, Ama. Gabayan niyo po ang bawat isa, ang mga kapatid na hindi nakapag-join, ang pamilya namin sa bawat tahanan, Panginoon. Kayo po ang patuloy na manguna sa buhay namin. Maraming salamat po sa buhay na iyong pangako, Panginoon. At patuloy na nakalakasan at karunungan. Kalooban niyo lamang po, Ama, ang mangyayari. Sa iyo lamang po lahat ng papulit parangal. In Jesus' name, Amen. So maraming salamat po again. Tayo po ay magkita-kita muli bukas. Bilang mga saksi, tayo po ay magpatuloy sa ating pagpapahayag at wala tayong ibang maaring pagmalaki kundi ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. So yun lang po. Maraming salamat. God bless. To God be the glory. Bye-bye.